madlang people. So, yun lang. What's up mga Maldita? So, for today's video, i-share ko sa inyo kung ano po yung experience ko kahapon sa pagpaparenew ng passport. Lost passport, guys, Lost passport yung sa akin. Na-expire na. Last 2016 pa na-expire. Nawala yung passport ko. Wala po akong photocopy ng anything ng passport ID, tsaka wala rin akong kopya ng passport ID number. At kung kailan siya na-issue, wala talaga ako nun. As in, isa sa mga naging struggle ko that time, kung paano nga ba, paano ba yun, ganyan. So, kaya ako rin naisipan, i-share to, kasi nga, yun yung mga question ko that time. So, yun, base lang po ito sa, sa na-experience ko. I-share ko po sa inyo kung ano yung mga requirements, kung magkano po yung mga binayaran ko, kung ano po yung mga ginawa ko, at yun po yung mga i-share ko dito sa video na to. Una po, medyo mahaba po siguro tong video na to, ikakat ko na lang po. Una po, ang ginawa ko, guys, i-search nyo muna po kung ano yung mga requirements sa DFA. Kailangan meron po kayo nun. Kailangan meron po kayong birth certificate na PSA. Tapos, meron po kayong marriage contract kung married po kayo na PSA din po. Original copy ng PSA. Yung po muna yung kukunin nyo kung wala pa po kayo. And then, any government ID po. Na katulad ng SS, GSIS, mga ganun po. Makikita nyo naman po yan dun sa DFA site kung ano yung mga ID na requirements po nila. So, kahit isa lang po doon ang require nila, basta government ID po. And then, ano po ba yung kailangan pa? Siyempre, nawala nga po yung passport ko. Yon, isa sa mga kailangan po is affidavit of loss. Yun po, kailangan po muna ninyong pumunta ng notary public para magpa-affidavit of loss. Noong una, nag-hesitate ako kasi nakalagay dun, nakita ko yung kaka-search ko siguro, nakita ko kailangan ng passport ID number since hindi ko nga din alam talaga. Kaya medyo nag-worry ako that time. Pero, nung pumunta, yun yung kauna-unahan kong ginawa since meron naman na ako ng ibang requirements. Kompleto na ako. Yun yung kauna-unahan kong ginawa. Nagpagawa ako, to make sure, nagpagawa po ako ng affidavit of loss na sa notary public. 350 po yung binayaran ko doon. And then, kailangan nyo lang po din doon ng ID. Then, tatanungin lang po kayo doon, ano po yung nangyari, ganyan-ganyan po. Sabihin nyo lang po na nawala, ganito. Ewan ko lang po kapag mga passport na hindi pa expire, baka po hingan pa po kayo ng police report. Pero po since sa akin kasi 2016 pa na-expire, sinabi ko na lang din po matagal na nawala. So yun po. And then binigyan po nila ako ng affidavit of loss, 2 copies. Yun po, dinala ko din po yun. At since kompleto na po yung requirements ko, tsaka po ako nagpa-online appointment. Nag-online appointment ako, nagpa-schedule ako ng online appointment. Pupunta lang po kayo sa DFA site, then magpipill up lang po kayo doon ng mga information nyo, kung kailan po kayo pwede, yan po, kung anong time nyo gusto, kung anong araw. Yun, ang pinil outan ko doon is new po kasi hindi ko nga po alam yung passport ID number ko kapag lost. Kaya nilagay ko na po ng new. Then, yun nga po, after that, nag-fill out ako, ipiprint nyo po yun, babayaran nyo po. Depende na lang po sa inyo yun kung ipaparush nyo po or ipapa-regular lang. Pag regular po is 950. Alam ko pagka GCash may bayad pa 50 pesos yung sa akin po kasi, pinarush ko po expedite. Binayaran ko po sa passport pa lang po is 1,2. Then plus po yung courier, 150. And then yung through GCash ako, nagbayad 50 pesos po. So 1,4. Umabot po ng 1,4 yung binayaran ko
nung sa site po na yon. So yun, and then after that, ipiprint nyo po yun. Pinrint ko po yun. And then, take note guys, magdala na rin po kayo ng photocopy ng mga requirements na kailangan po. Bukod po dun sa original copy ng PSA or marriage contract, then ID yan, para po hindi na po kayo mahassle. Kasi po pagka po, kailangan po talaga nila ng photocopy po. Para po hindi na po kayo babalik-balik pa sa number. Yun po. Then, dumating na nga po yung araw ng schedule ko. Punta na ako doon. Pwede naman po kayo, kunwari, alas 2 kayo nagpa-schedule. Tapos 1 kayo dumating. Tanong niyo lang po doon, pwede naman na po kayong pumasok kahit na hindi pa yun yung time nyo. So, yun, tanong niyo lang po doon sa DFA, Building 1 po ang ng mga passport po. Ang building 3 pag courtesy lane, doon po ang building 3. So yun, building 1, punta kayo doon, papaakyatin kayo sa taas, then doon muna for verification. Doon po sinabi ko po na nawala po yung passport ko. Tinanong niya lang kung may affidavit of loss ako, ganyan. Sinabi ko po meron. Yun. After that, bibigyan po kayo ng number. Pagka bigay po sa inyo ng number, may magaguide naman na po sa inyo doon. Mababait naman po sila. At may magaguide po sa inyo doon. Pipila lang po kayo doon. May upuan din naman po doon. At yun, pila po kayo doon hanggang sa tawagin po yung number nyo for verification po ng mga requirements. Then, pagka po natawag niya yung number nyo, ipapasa po ninyo yung mga requirements na kailangan nyo. At sasabihin nyo rin po doon, kasi nga po, doon sa pinil-outan natin, di ba po, meron po doon isang na tanong kung new or renew. So, sinabi ko po agad doon nag-assist po sa akin doon na nawala po yung passport ko. So, yun, sasabihin, tatanong lang po sa inyo kung may affidavit of loss kayo or kompleto. Sabihin nyo naman po na kompleto na po yung mga requirements nyo. And then, yun po, ma'am, sasabihin niya lang sa inyo, ma'am, kailangan nyo po mag-penalty. Nag-penalty po ako ng 350 pesos. Binayaran ko po yun. Binigyan niya po ako ng resibo. After na okay yung isi-search naman po nila yung number, old number nyo po. Then, tawag dito. And then after that, pumunta muna po ako ng cashier para bayaran po yung penalty na 350 pesos. Ayun po. 8 years na nawawala yung passport ko, pero nagbayad pa rin po ako ng penalty. So, binigyan na po ako ng resibo. After that po, pipicturean lang po at saka do-double check. Pero pupunta muna po kayo dun sa isang babae doon na for verification at sabihin lang sa inyo, tawagin na lang po yung number nyo for picture po, and then yung for verification din po kung tama yung mga information nyo, then fill out lang. And then yun guys, bawal lang din po yung mga hikaw, yung mga extreme na makeup. And yun nga po, kailangan din kahit pa paano naka-formal din po yung nyo po, yung pinaka-top nyo lang na damit para doon. Tapos, kailangan din po doon, nakaganyan yung hair nyo. Walang excess hair. So, yun po yung experience ko. And then, thank God kasi na-approve naman nila at antayin ko na lang kung kailan dadating. So, wait ko na lang siya this week. So, yun lang guys. Sana po nakatulong sa mga makaka-experience din po at nakaka-experience ng same scenario at same question ko dati. Siguro talagang medyo, alam nyo na, nakaka-anxiety kasi pagka minsan nauunahan tayo ng paranoia, effect. Yun. Pero at least kahit papaano, sana makatulong din po sa katulad ko na naka-experience, mga ka-experience ito at may question po na ganito. So, yun lang guys. Sana po, yun, follow nyo na lang din po ako sa social media ko. Tsaka, yun guys, bilhin nyo na lang din to yung ko, nag-promote. Yung Maldita Lip Tint ko. So, yan guys, sa Yellow Basket. Sa Yellow Basket. Yun lang, salamat po guys. Yun lang naman po. God bless you. And pa-subscribe na rin sa YouTube channel ko for more info. And pa-comment na lang din po kung
may mga question na hindi ko pa na-clarify. Again, ito lang po yung experience ko, guys. At expire na yung passport ko. Ewan ko lang po sa mga hindi pa expire na passport. Alam ko kailangan pa na police report. Yun lang. Thank you. Bye.